ano, ng maraming Lagamit, tao, ulam. iniwala ka. Alam Ang namin, ibig sabihin, yung Biblia, ganun gulay din. na may kamyas. Kinasangkapan ng Diyos yung mga Tilapia propeta, with kamyas mga na apostol, gulay. para Ang magsulat ng sarap. Biblia. Nung maisulat na, ipinasulat ng Diyos galing sa Sarap kanya yung kumakain na ako, impormasyon. Galing Pritong sa kanya tilapia yung ulam kaalaman niya. na sulat na. Sino ang gumawa? Prito, taran, sa Basahin kasinangan. natin ang 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang Sila Alexis sa loob ng bahay kumain. Ako, luluto pa ng sinanglay ay ano, hindi to sinanglay, ano ba to? Gulay lang, ginatang gulay na may kamyas. Itinayo siguro ng karpintero, hindi ko kilala yun, pero may nagtayo ng bahay mo sigurado. Yun ng bubuyog, may bahay din yun eh. Ang nagtatayo yung bubuyog, no? Yung bahay mo, ikaw ang nagtayo o kaya ang karpintero, no? Pero ang sabi ng Biblia, yung totoo lang na katotohanan, pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Bakit? Tinan mo ha, yung ginamit mong simento, kanino yun? Sa Diyos. Yung ginamit mong bakal sa pagtatayo ng bahay mo, kanino yun? Sa Diyos. Ikaw na nagtayo ng bahay, kanino ka? Sino nagbigay sa'yo ng lakas? Ang Diyos. Nung matapos na yung bahay, sino nagtayo? Ikaw. Pero ang totoo, galing sa Diyos yun. Sabi ni Pablo, ang bawat bahay may nagtayo, ngunit ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Kaya, ang lahat ng bagay nagawa sa pamagitan ng Diyos. Yung telebisyon, may umimbento niyan eh. Sino gumawa niyan? Yung taong umimbento. Pero kung tutingnan mo sa malalim na pag-iisip, ang Diyos din ang gumawa niyan eh. Bakit? Yung salamin, yung bakal na ginamit sa telebisyon, yung utak mo na nakaimbento ng telebisyon, sa Diyos galing yun eh. Kaya ang kredito sa Diyos. Ganon din ang Biblia, kapatid. Ang Biblia sinulat ng mga apostol, sinulat ng mga propeta, sinulat ng mga ebanghelista. Pinagsama-sama ng tao. Ngayong nabuo na, sinong gumawa? Tao. Pero paano nagawa? Pinagawa ng Diyos. Ayaw ka bang maniwala? Yun nang hindi pinagawa ng Diyos, pinaniniwalaan mo eh. Wala ka namang mababasa, sabi ng Diyos, gumawa ka ng mikropono. Ngayon, nagsasalita ka sa mikropono, nagagamit mo, naniniwala ka. Kasi, kung hindi sa tao ipasusulat ang Biblia, bawat pasulat sa anghel, hindi mo naman mababasa. Iba ang salita ng anghel kaysa sa salita ng tao. Ipasulat mo sa manok, hindi mo mababasa ng tao. Kasi yung mga taong hindi maintindihan ng sulat, sabi ng iba, sulat manok naman yung sulat mo eh. O ibig sabihin, pagka manok pala susulat, hindi mo maiintindihan. Kaya ginamit ng Diyos ang tao, kasi tao ang pinag-uukulan niya nababasa. Ngayon, doon sa isang tanong, yung tanong mo, alin ba mas matimbang na kasalanan? Yung lalaking ng babae o yung babaeng ng lalaki? Pareho lang yun. Hindi ba pareho lang naman yung lalaki at babae sa harap ng Diyos? Sa kanilang katawan? Pareho lang eh. Basahin natin ang Gis 34 ng Gawa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Ang tao, pare-pareho lang tayo sa Diyos. Sabi nga ng mga tao, we are created equal. Pareho lang